Wala raw nalabag na diplomatic protocol si Pangulong Duterte nang banggitin ito sa harap mismo ni US President Barack Obama ang pagmasaker umano ng mga Amerikano sa mga Moro sa Mindanao noong 1906. Ayon po yan sa isang diplomat. Ang balitang hatid na yan ni Lay Alves. Ito ang Budaho Volcano sa timog silangan ng Holosulu. 2 beses pa lang itong pumutok sa kasaysayan. Pero tumatak din ang Budaho bilang alaala ng mapait na sinapit na mga Moro. March 1906, mahigit 1,000 Pilipinong Muslim ang umano'y minasakar ng mga mananakop na Amerikano. Tinawag itong First Battle of Budaho. Nangyari ito sa crater ng bulkan kung saan nagtago noon ang mga Moro sa mga Amerikanong sundalo. Paniwala raw kasi ng mga Moro ang mga espiritu sa Budaho ang tutulong sa kanilang mga mandirigma. Itinuring man noon ng gobyerno ng Amerika na tagumpay ang Battle of Budaho. Kinuwestiyon ito ng American press at tinawag na massacre dahil sa dami ng mga sibilyang namatay. Kabilang sa mga pinatay, mga babae at bata. Ang karahasang sinapit ng mga Moro, sinariwa ni Pangulong Duterte sa isang pulong ng mga leader sa East Asian Summit sa Laos. Naroon sa parehong pulong si US President Barack Obama. Para sa veteranong diplomat na si Lauro Baha, wala raw nilabag na anumang diplomatic protocol ang Pangulo. Gayunman, medyo hindi na proper na eration because what for? The US knows already what he said. Whatever he says will have some implications on the Filipinos, on the Philippines as a country. He must remember that he is head of government and head of state already, not a Davao mayor. Ayon naman sa geopolitical analyst na si Professor Richard Heydarian, walang masama kung magpakita ng paninindigan at pagiging malaya ang Pangulo. Pero dapat pairalin pa rin daw ang diplomasya. Without United States, talagang mahihirapan tayo as a country. Yung paraan na sasabihin mo independent ka at yung paraan na i-assert mo yung independence mo ay pwede naman less confrontational, di ba? Dagdag ni Professor Heydarian, hindi malayong makahanap ng kakampi si Pangulong Duterte sa ibang mga bansa sa ASEAN. Halos walang demokrasya dito sa ASEAN. So talagang wala kasi silang masyadong concern doon sa issue ng human rights. At hindi ako magtataka kung may mga ibang bansa dyan na natutuwa na lumalaban si Duterte sa Western countries. Kontrobersyal man, para kay Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay Jr., naging matagumpay ang unang sabak ni Pangulong Duterte sa international community. Brilliant. So you call it brilliant? Yes, superb. Lay Alves, GMA News.